Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Puri sa Diyos sa kaitaasan, at sa luma'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, inarangan ka namin, sinasamba ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalataya ang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng awit ni Solomon. Ang tinig ng aking mahal ay akin ang naririnig. Mga gulod, tinatahak upang ako'y makaniig. Itong aking mangingibig ay katulad niyong usa. Mabilis kong kumilos, ang katawan ay masigla. Sa tabi ng mga pader, naroroon lagi siya. Sumisilip sa bintana para ako'y makita. Ang mahal ko ay nangusap at ganito ang tinuran. Sa akin ay sumama ka, halika na aking mahal. Lumipas na ang taglamig sa buong lupain at ang tag-ulan ay natapos na rin. Bulaklak sa kaparangan, tignat na mumukadkad na. Ito na nga ang panahon upang tayo ay magsaya. Sa bukid, ang mga iboy humuhuni, kumakanta. Yaw mga bungang igos ay hinog ng para-para. At ang mga punong ubas sa bulaklak ay itik na. Tayo na nga aking mahal, sa akin ay sumama ka. Ika'y parang kalapati, nagkukubli sa batuhan. Halika at ang ganda mo ay nais ko mapagmasdan. At nang akin ding marinig, ang tinig mong ginintuan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, palpurihan ng tapat niyang sambayanan. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat awit ay asaliwan. Isang bagong awit, awiting malakas, kasaliw ng tugtog ng alpang marilag. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ngunit, ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang Panginoong Diyos, mapalad ang bayan ng kanyang ibinukod. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang ating pag-asay nasa Panginoon. Siya ang sanggalan natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat.
Emmanuel na hari namin, halina't kami sagipin, at utos mo'y tutuparin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburalan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Si Maria ay nagmamadali na pumunta sa isang bayan sa Judea. Bakit si Maria ay nagmamadali? Yan magandang itanong eh. Bakit nagmamadali si Maria? Bago natin pasukin ang tanong na yan, hindi ba minsan pag ikay nagagalak at natutuwa, may natanggap kang mabuting balita, nagmamadali ka ding ibahagi sa iyong mahal sa buhay? Nakatanggap ka ng 1 sa exam mo, agad mo tatawagan ng nanay mo sa subject na hirap ka, sabihin mo, "Nay, 1 ko, pasado ko." O kaya, na-promote ka sa trabaho. Tatawagan mo agad ang magulang mo o asawa mo. Hindi mo na mahihintay ang mamaya. Agad-agad tatawag ka na. Nagmamadali kang tumawag para ibahagi ang mabuting balitang natanggap mo. At ito rin yung karanasan ni Maria. Nakatanggap ng mabuting balita sa anghel na siya ay hinirang ng Diyos na maging ina ng manunubos. Ang manunubos na matagal na nilang inihintay. Ang manunubos na pinananabikan nilang na dumating na sa kanila. Kaya nga ang awit nila lagi ay, "Maranatha, pumarito ka. Dumating ka na." At yung matagal mo nang inihintay, parating na. Malapit na. Sa atin ay konting kembot na lang. At kung gano'n ang pangyayari, talagang magmamadali kang ibahagi ang mabuting balita na iyong tinanggap. Minsan naman, aminin natin, pangit man tignan, pero ganun din naman kapag chismis ang pag-uusapan, nagmamadali. May narinig ka lang, post, share. Tatawag ka na sa kumare mo, "Mars, may balita ako." Alam mo, kakadaan lang, eto.
Ganun din, same energy. Kaso lang, hindi mabuting balita ang dala. Mabaho ang bibig ng ganong Kristiyano. Minsan, magandang bigyan ng Colgate, kaya mouthwash. Para naman hindi kasiraan ng ibang kapwa ang lumabas sa kanyang bibig, kundi sana ang lumabas sa kanyang bibig ay mabuting balita. Sa ating ebanghelyo, hindi ho chismis ang binahagi ni Maria, kung hindi isang karanasan ng pananampalataya. Nagpakita ang anghel sa kanya, at sinong unang-unang makakaunawa sa kanya? Sinong unang-unang makakaintindi sa kanya? E di si Elizabeth din, na kung babalikan natin ang ebanghelyo ng mga nakaraang araw, gumawa ang Diyos ng isang kabutihan sa buhay ni Zacarias at ni Elizabeth. Yung akala nilang imposible, naging posible para sa kanila na magkaroon ng anak kahit sila ay matatanda na. Si Maria natanggap ang mabuting balita at siya'y nagmamadali na ibahagi sa tao na may kaparehong karanasan at nauunawaan niya bakit ito nangyayari. Hindi ba ganun naman? Pag meron tayong naranasan na maganda, o kahit hindi magandang karanasan, kinekwento natin agad ito sa tao na alam nating makaka-relate sa atin. Binabahagi natin, kahit mabuting balita man ito, kahit isang malungkot na pangyayari, binabahagi natin ito sa tao na gets tayo. Si Maria at si Elizabeth, gets nila ang isa't isa dahil pareho silang kinahabagan at kinalugdan ng Diyos. It comes with the sharing of experiences. Kaya ho, maganda rin sa atin bilang Kristiyano, sana yung parehong kagalakan na ito, sana yung parehong excitement at pagmamadali na ito, ay same energy din ang dala natin para ibahagi ang ating experience of faith. Sana hindi lang sa latest chismis, latest sa showbiz happenings, ang excited ka at nagmamadali kang ibahagi. Sana hindi na ang buhay ng may buhay ang una-una mong binabahagi. Kung sinasabi mong love mo si Lord, pero chismosa ka, pag-isipan mong mabuti yan. Pag sinasabi mong love mo si Lord, pero mapanira ka ng kapwa, pag-isipan mong mabuti ang sinasabi mong mahal mo ang Diyos. Kasi ang taong nagmamahal sa Diyos, hindi nagdadala ng kapahamakan sa kapwa niya. Di ba? Sabi ni San Juan ang nagsasabing, Panginoon ko, pero may puot naman at masama naman sa kapwa niya ay sinungaling. Scammer. Ang taong totoo, ang pananampalataya sa Diyos, binabahagi ang mabuting balita niya sa lahat. Parehong lakas, parehong energy, pero ang binabahagi ay ang experience of faith. Tayo ba sa paglalakbay natin sa mga simbang gabing ito, nasa ika-6 na gabi na tayo, paano mo naranasan, paano mo naririnig ang tinig ng Diyos? O ginagawa mo na lang ito dahil nakasanayan mo na, naging tradisyon na, nakagawian na. Pero sana mula sa nakagawian, naging tila'y tradisyon, maging totoong karanasan ng pagbabago ng buhay, totoong karanasan
ng pagpakikinig natin sa mabuting balita na humuhubog sa ating puso. At mula doon sa pakikinig, tumatawid naman tayo sa pagiging tagabahagi. Si Maria, unang napakinggan ang mabuting balita, kaya nagmamadali siyang ibahagi ito. Tayo din ba? Ang mabuting balitang naririnig natin, excited din ba tayong ikwento ito sa iba? Kasi kung excited tayo, ibig sabihin, memorable experience sa atin ito. It is memorable. It is unforgettable. It means a lot to you. Di ba ganun naman? Pag unforgettable, pag malakas ang tama sa'yo, binabahagi mo lagi ito. Excited kang ikwento, at minsan yan lagi ang bukang bibig mo. Sana ganun din tayo sa ating karanasan kay Jesus. Kung paano binubuksan ang mga kasulatan sa mga gabing ito tungkol sa buhay ni Jesus, sana ay mas makilala natin siya. Ang Diyos na nagkatawang tao na hinihintay natin, idalangin natin na makilala natin siya. Ang kanyang mga aral, ang kanyang mga turo, at hilingin sa Panginoon na hubugin ang ating puso sa pamamagitan ng mabuting balita. Kung ganun po ang gagawin natin, lagi tayong nagmamadali, lagi tayong excited na ikwento ang mabuting balita ni Kristo sa iba. That experience of faith, that experience of conversion, kasi ang mabuting balita na ang gumagalaw sa buhay natin. Nagmamadali, excited to share that experience of faith. Amen. Purihin natin ang poon na siyang humirang sa Birheng Maria na maging ina ng ating tagapagligtas. Idalangin natin, Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Magbunga nawa ang aming pagdidibusyon sa kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria, tungo sa tunay na pagmamalasakit sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Mapuspos nawa ng Espiritong Banal ang mga pinuno ng aming pamahalaan, nang sa gayon, manguna sila sa pag-ukit ng pagbangon ng aming bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Naway maging tagapagpalaganap ng pag-ibig at kabanalan ang mga magulang sa bawat pamilya. Nawa ang mga nakatatanda ay maging mga mabubuting gabay at tagapagpayo sa mga kabataan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Naway kami magigbukas palad na pamamayanan, nagbabahagi ng talino, oras at pag-ibig sa kapwa, bilang tanda ng aming pasasalamat sa lahat ng biyaya ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Tahimik nating idalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan.
Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan, maipagdiwang nawa namin ng may galak ang pagsilang ng iyong dakilang anak. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ipinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap siya sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at tuwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob, upang kami magkamit ng kaligtasan pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan din ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos.